Dear Max FM with DJ Chingy. Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Bakit di pa sapat? Dahil ang gusto ko lang naman po ang makatulong sa paghahanap buhay namin. Pero hindi pa rin pala sapat. Dear Max FM, magandang hapon po sa inyo, Chini, at pati na rin sa mga tagapakinig ng Dear Max FM. Marami na po akong naipadalang sulat tungkol sa situation ko. Itong nagaganap sa buhay ko. Pero ito ngayon ang mas malala, Chini. Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. Or mag-uumpisa dahil masyado na po kasing madami ng problema kong iniisip ngayon. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pero bago ang lahat, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Cyril. Sa kagustuhan ko pong makatulong sa mister ko, naghanap ako ng trabaho. Isa po akong tindera ng malaking tindahan. Dito lang po sa amin. Maliit lang po yung sweldo ko. 200 pesos per day lang. Bale, 1-2 yung 6 days ko. Pero Chin, kahit papano, nakakatulong naman po. Nabanggit ko noon sa sulat kong pinadala na yung motor namin nakasangla sa halagang 2K. Ayun po, ginawa ko yung unang sweldo ko na 1-2. Binayad ko. Pero hindi sapat pa. Kulang pa ng 1-3. Yung tubo, 500. Bale, 2-5 na po yung nabayaran namin. Kinausap ko po yung amo kong babae na kung pwede, hihiram ako ng 1-3. Bawas na lang sa sweldo ko. At salamat naman dahil pumayag siya, pinahiram niya ako. Dali-dali kaming pumunta doon sa pinagsanglaan ng mister ko at ibinigay ko nga yung pera. Kaya ko po tinubos yung motor dahil ayoko ng gulo. Sa tuwing ihahatid sa umaga at susunduin naman sa gabi, nakikihiram lang po ng motor ang mister ko. Ang masakit lang po ay sa tuwing humihiram ng motor yung mister ko, ang dami nilang rason. Ang daming sinasabi kung ano-ano. Kaya naman po pinagsikapan kong makuha talaga yung motor. Para naman, wala na rin akong maririnig mula sa kanila. Nasasaktan din ako. Akala ko, tapos na yung paghihirap ko. Hindi pa pala. Sa ngayon kasi, nakikitira yung hipag ko sa amin. Okay lang sana kung dalawa lang sila. Pero dala-dala yung 4 nilang anak. Kaya 10 na kami sa bahay. Tapos yung tipong sila na yung nakikitira, sila pa yung umaastang may-ari ng bahay. Yung hipag ko laging nakasimangot. Mahilig magparinig. Konting gawain ng bahay, nagrereklamo na. Kaya ginagawa ko na lang po pag uwi ko galing trabaho. Diretso na po ako sa hugasing pinggan, igib ng tubig. Yung gabi po ay ginawa ko ng araw. Sa gabi lang din po ako may time sa mga gawaing bahay. Kung sa araw naman po nagtatrabaho ako bilang tindera. Kahit pagod na ako, Chin. Pag-uwi, naglalaban ng damit namin. Pagkatapos maghugas ng plato, mag-iigib pa ng tubig. Kahit sobrang hirap na po ay kinakaya ko na lang para makaiwas ng gulo. Ang mas masakit pa ay yung mister mo, hindi mo lang inisip yung pagod mo. Yung nagawa ko na maitulong or para makatulong, wala eh. Pag di ko po naibibigay yung gusto niya, sa pagtatalik, laging galit, hindi mo na makakausap. Hindi niya man lang naiintindihan na pagod rin ako. Kailangan ko rin ng pahinga. Di man lang niya ako tinatanong kung okay ba ako, kung ayos lang ba yung pakiramdam ko.
Kaso hindi po eh. Hindi ko na maintindihan yung pinapakita niyang ugali. Tapos stressed pa ako sa kapatid niya. Pagod na nga ako sa trabaho. Pagod pa sa mga gawaing bahay. Kaya hindi ko na alam anong gagawin ko. Minsan po yung umiiyak na lang ako. Tinatanong ko ang aking sarili kung hanggang kailan ko kayang tiisin. Dahil pagod na ako. Yung mga nagawa ko ay baliwala. Kaya parang gusto ko nang sumuko. Parang ayoko nang mabuhay. Parang gusto ko nang tapusin yung buhay ko para makapagpahinga na. Pero hindi ko naman magagawa yun. Dahil alam kong hindi yan yung solusyon at malaking kasalanan sa Diyos. Pero Chin, litong-lito na ako. Ano bang dapat kong gawin? Lalo na sa pamilya ng mister ko. Abuso na po kasi. Hindi man lang nila naiisip na nahihirapan na ako. Kaya nga minsan sa pag-uwi ko ng bahay sa sobrang pagod ko, hindi na ako nakakain ng hapunan. Tapos madaling araw na po ako gumigising. 3 a.m. para magluto ng baon nila sa trabaho. May trabaho kasi yung mister ko at magkasama sila ng kapatid ko. Sa construction po. Yun lang, di ko lang maintindihan yung pinapakita niya sa aking ugali. Pagkatapos, matapos magluto, maliligo ako agad at magbibihis. Magmamadali na papuntang trabaho. Pero yung hipag ko, wala. Hindi niya ako kinakausap. Ewan ko, dahil wala naman akong kasalanan. Tumutulong naman ako sa mga gawaing bahay. Kahit sobrang pagod na. Kaya China, hindi ko na maintindihan yung situation ko ngayon. Gusto ko nang bumitaw. Napapagod na po ako. Hindi ko na kaya. Ano po bang gagawin ko? Hihintayin ko po yung advice nyo. Kasi kung ako lang, hindi ko na siguro kaya ito. Mababaliw na ako sa dami kong problema. Napakahirap ng sitwasyon. Sobrang nakakapagod na po. Chin, grabe na kasi ngayon ang situation. Di ko na alam saan ako lulugar. Halos sa mga tao sa paligid ko hindi ko na rin mapagkakatiwalaan. Maraming salamat. Naway mapayuhan niyo ako. Lubos na nagmamahal ang inyong kamaks, Cyril. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.